Gusto niyang makita akong nagpapakatanga, pero hindi niya inaasahan na magkakaroon ng anumang pagdududa si Melinda. Para sa reputasyon ni Auray, hindi niya inamin na ginagamit niya ito. Binuklat ni Arya ang bagong magazine ng Biset, at napakaamo ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang damdamin ay hindi kailanman naapektuhan ng mga tsismis na ito. Sa totoo lang, hindi ka pumupunta kay Melinda ngayon. Naramdaman ni Justin na hindi na kailangan pang pumunta ni Arya sa Auray. Gusto akong makita ni Melinda. Siyempre gusto kong sumama. Ibinaba ni Arya ang picture paper. May sasabihin ka ba kay Melinda? Napaisip si Justin sa ibig sabihin ni Arya. Hindi naman. Gusto kong malaman kung anong klaseng ekspresyon ang ipapakita niya kapag nagsisi siya. Tumingin si Arya sa kalye sa labas ng bintana at mahinang sinabi. Tumango si Justin. Kahit na naniwala siya sa hatol ni Arya. Kung gusto niya, maaari niyang pirmahan ang kumpanya ng kanyang asawa anumang oras. Hindi niya kailangang magpumiglas dito. Hindi nagtagal, pinaandar ang sasakyan papunta sa parking lot ng Auray. Isang grupo ng mga reporter ang tila nakatanggap ng balita. Nang makita ang kotse ni Yaya ni Arya, pinalibutan nila ito na parang kuyog ng mga bubuyog. Gayunpaman, sa pagprotekta ni Justin at Luna kay Arya, ligtas siyang nakapasok sa mga tarangkahan ng Auray. Dinala sila ng sekretarya ni Melinda sa meeting room. Ito ang ayos ni Melinda. Kaya lang hindi lang siya ang nasa meeting room. Parehong nandoon sina Kiara at Violet. Sa sandaling ito, dumating na ang pinakamahalagang babaeng bituin ng Auray. Nang sumulpot si Arya ay napatingin si Violet sa kanya. Gayunpaman, dahil sa presensya ng iba, hindi siya tumayo upang batiin si Arya. Masasabi ni Arya na wala siyang anumang masamang intensyon. Tungkol sa kung ang iba ay may anumang malisyosong layunin, hindi niya alam. Napaka-misteryoso ng background ni Violet, pero medyo may halong dugo, kaya three-dimensional at very recognizable ang facial features niya. Dahil din sa kanyang malinis at simpleng personalidad, kaya siya naging sikat sa bilog. Para magkaroon ang Auray ngayon, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Nitong ilang taon, gumawa rin siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa international film industry, at maganda ang kanyang kinabukasan. Nang makita ni Melinda si Arya na pumasok, hindi siya nagkusa na batiin siya, ngunit direktang sinabi. Dahil nandito na lahat, simulan na natin. Ngayon, inimbitahan ko kayong lahat na pumunta para magkakilala kayo. Gayon din, Arya, maibabalik ko ang iyong paglalakbay, ngunit dapat mong ipangako sa akin na marami pang pagkakamali. Ano bang nagawa kong mali? Diretsong tanong ni Arya. Ang bawat desisyon na ginawa ng kumpanya ay para sa iyong star path. Bakit hindi mo matanggap sina Kiara at Violet? Kung sa simula pa lang ay nakinig ka na sa akin, hindi mo sana ginawa ang sitwasyong ito. Bumuntong hininga si Melinda at nagpakita ng hindi pala kaibigang ekspresyon. Kailangan mong maging masunurin para magkaroon ka ng mas magandang development. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Napakasama ng ganitong uri ng pananakot. Kumakain kasama ang mga lalaking artista at maaari kang magkaroon ng mas mahusay na pag-unlad. Iyon ay upang lumikha ng momentum at pataasin ang iyong kasikatan. Hindi makatwiran ang mga sinabi ni Arya kay Melinda. Tinatamad akong makipagtalo sa iyo. Let me ask you one thing, gusto mo pa bang maging international film star? Gusto ko, pero hindi ito ang paraan para umasa sa iyo. Alam ko na para mapilitan akong magkompromiso ngayon, espesyal na inimbitahan mo sila. Kung hindi ako tatango, gusto mong umalis na ako, di ba? Talagang napakatalino ni Arya. Ang ganitong uri ng katalinuhan kasabay ng kanyang mapangahas na personalidad ay lalong nagpa-pressure kay Melinda. Nasa akin ang pag-iisip na ito. Nai-assign ko na sa kanila ang acting appointment mo. Maliban sa pakikipagtulungan sa akin, wala ka ng ibang mapupuntahan. Sigurado siyang hindi maglalakas loob si Arya na madaling mahulog sa Auray. Siya ang, see you. Ng Auray, kaya hindi siya maaaring mawalan ng mukha, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng responsibilidad. Bahagyang humiti si Arya at nagniningning ang mga mata. Bet pagsisisihan mong sabihin ang mga salitang ito. Melinda, babalik ka at magmakaawa sa akin. The moment her words fell, natigilan sina Kiara at Violet.
Talagang ayaw na ni Arya na manatili sa entertainment circle. Kinausap niya talaga ng ganito ang amo niyang si Melinda. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpanganga sa mga tao sa pagkamangha. Sumandal si Melinda sa upuan at natural na nagsuklay ng buhok. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa isang mahinang ngiti. Pakiramdam niya na nananaginip talaga si Arya. Anong tiwala ang mayroon siya para gawin ito? Nagpakita rin ng walang magawang ekspresyon si Kiara. Tanging titig lang ni Violet ang medyo nag-aalala. Ang paggawa nito ni Arya ay katumbas ng pagsil sa kanyang ruta ng pagtakas. Bakit kailangan niyang gawin ito? Okay, maghihintay ako at tingnan. Yung acting appointment mo lang, binigay na. Noong una, gusto kong makipag-usap ng maayos sa iyo at gumamit ng iba pang paraan para mabayaran ka. Pero ngayon parang hindi na kailangan. Hindi nagpakita ng nasaktang ekspresyon si Arya dahil sa mga salitang ito. Sa halip, mas malaya siyang sumagot. Kung ganoon ay tumigil na tayo rito. Babalik muna ako. Mabuti naman. Pag-uusapan natin ang tungkol sa tamang negosyo. Ang mga kamay ni Melinda ay puno ng mga kontrata ng pelikula at mga kontrata sa advertising na orihinal na pagmamay-ari ni Arya. Hindi pinansin ni Arya ang panunuyan niya. Nang lumingon siya ay medyo nadismaya siya. Minsan naisip niya na sulit si Aura sa kanyang pagsusumikap at pagsisikap, ngunit ang mga aksyon ni Melinda. Paglabas niya ng meeting room, alam na ito ni Justin mula sa ibang mga empleyado. Arya, okay ka lang? Ayos lang ako. I just don't think this show will end so soon. Pakiramdam niya ay may mas nakakadismaya pa na mangyayari. Wala akong nasaktang tao mula noong nasa Brilliant pa ako, ngunit ano ang nangyari sa huli? Niloko ako ng mga kaibigan ko at niloko ng fiancé ko. Ito ay mas kapanapanabik kaysa sa script. Napakahirap bang magtiwala sa pagitan ng mga tao? Bulong ni Arya sa sarili. Sa sumunod na segundo, ibinaon niya ang walang magawang damdaming ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang punto ng sabihin ang lahat ng ito? Gusto niyang patatagin ang sarili niyang landas. Justin, baka idamay kita. Medyo nalungkot si Arya. Kung makikinig lang siya sa mga arrangement ni Melinda gaya ng ibang artista, hindi naman mapapagitnaan si Justin, di ba? Tama ka. Hindi kita pipilitin na ibaba ang ulo mo kay Melinda. Higit pa rito, ang Arya na kilala ko ay hindi gagawa ng anumang bagay na hindi tiyak. Dahil naglakas loob si Arya na sabihin ang mga salitang iyon sa opisina ni Melinda, dapat may paraan para gawing tagumpay ang pagkatalo. Magtago? Laban sa kumpanya? Kahit na napakasama ng mga kondisyon sa labas ng mundo, naniniwala si Justin na lalabas si Arya mula sa pagkubkob. Imposibleng matalo siya sa ganitong bagay. Sa kabilang banda, nakatanggap din ng balita si Allen. Ang kanyang ekspresyon ay hindi karaniwang malamig at puno ng galit. Hindi pa nakita ni Martin na may ganoong ekspresyon ang presidente ng kanyang pamilya. Bago niya pinakasalan si Arya, ang auray ay wala sa kanyang mga mata. Pero ngayon, talagang naglakas loob si Melinda na gawin sa kanya ang ganoong bagay dahil siya ang amo ni Arya. How dare she itago si Arya? Noon, nagkamali siya nang piliin niya ang auray bilang stepping stone ni Arya. Hindi niya inaasahan na. Talagang naglakas loob si Melinda na yurakan ang kanyang pinakamamahal na kayamanan. Mula sa ibang anggulo, kung sumali si Arya sa dahua dahil sa bagay na ito, maaari niyang isaalang-alang na hayaan ang auray na makipaglaban sa loob ng ilang araw. Ang kinabukasan ng auray ay nakasalalay sa pag-unlad ng sitwasyon. Sa kanyang pangunawa kay Arya, hindi siya madaling sumuko. Kinagabihan, umuwi si Allen sa bahay ng madaling araw. Gusto niyang makasama si Arya. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siya sa mood ngayon. Si Arya ang pinakamapilit na babae na nakita niya. Alam niya kung ano ang gusto niya at hindi siya makikipagkompromiso dahil sa iba. Dahil dito malaki ang posibilidad na masaktan siya. Sa sandaling pumasok si Allen sa pinto, narinig ni Arya ang kanyang boses at lumapit sa kanya. Bumalik ka na? Naghanda na ako ng hapunan. Maaari kang kumain pagkatapos maghugas ng iyong mga kamay. Nasa mood ka pa bang magluto ngayon? Ngumiti si Allen at yumakap sa bewang niya. Kung hindi ako ngumingiti, gusto mo bang umiyak ako? Kung umiyak ako dahil sa bagay na ito, kung gayon ang aking mga luha ay napakawalang halaga.
Si Arya ay mapanlinlang na ipinikit ang kanyang mga mata at ikinawit ang kanyang mga braso sa liig ni Allen. Sobra ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Ano man ang mga pagkukulang na aking nararanasan, kaya kong lampasan ang mga ito. Hinawakan siya ni Allen ng mahigpit sa kanyang mga braso at malumanay na sinabi. Ayokong masaktan ka at magamit ka ng iba. Naaawa ako sa iyo. Siya ang presidente ng Dahua. Siya ang hari ng entertainment circle. At siya ang babaeng minahal niya sa buhay niya. Hindi niya kayang panoorin ang kumakalat na tsismis sa labas ng mundo. Sa iyo lamang bilang aking tagapagtaguyod maaari akong magkaroon ng ganoong katapangan. Kung hindi, baka mabuli talaga ako hanggang sa tumulo ang luha ko. Sabi ni Arya sa mahinang boses. She was acting coquettishly. Dahil sa kanya, kaya niyang sumulong ng buong tapang. Napaniwala si Allen sa sinabi niya. Puno ng ngiti ang mga mata niya. Since sinabi ni Madam, wala akong choice kundi sumunod. Hindi kailanman nais ng mag-asawa na magdulot ng gulo, ngunit kung patuloy pa rin si Melinda, hindi niya masisisi si Arya sa pagiging walang awa. Kinaumagahan. Malapit nang i-broadcast ang advertisement ni Cliff. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga tagahanga ni Oliver. Naghihintay sila na makita ang direktor at si Arya na gumawa ng kalokohan. May artista talaga na pumalit sa role ni Oliver. Naghihintay silang mapagalitan hanggang mamatay. Masyadong nakakatawa ang mga tagahangang ito. Tiningnan ni Oliver ang mga komento sa kanyang telepono at buong pagmamalaki, nagpakita lang ako ng kaunting kalungkutan. Ang mga walang utak na tagahanga na ito ay paghiwalayin si Arya para sa akin. Kung ako di. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Huwag hayaang may makarinig sa iyo. Hinila ng manager si Oliver pabalik. Sa huling pagkakataon na isiniwalat mo na pinagbawalan ng aura si Arya, nagdulot ka na ng maraming gulo. Wala akong sinabing mali. Makikita ni Oliver ang producer ng susunod na pelikula. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit nang maisip niya ang tungkol sa advertisement na ipapalabas, higit pa o hindi natutuwa siya. Lahat ng ito ay dahil napakinabangan ko itong mga fans na mayroon akong kasikatan ngayon. Anong alam mo? Walang paraan ang manager para pigilan ang pagmamataas ni Oliver, kaya itikom na lamang nito ang bibig nito. Sa public relations ng Oliver's brokerage agency at sa suporta ng mga tagahangang iyon, naniwala siya na kahit ay broadcast ang advertisement, walang magandang tugon. Naghihintay sila na makitang magpakatanga si Arya. Kasabay nito, nakaupo si Arya sa sofa sa opisina ng Pangulo ng Dahua. Hawak niya ang remote control. Kumpara sa huling group photo, inaabangan niyang makita ang parehong larawan ni Allen sa pagkakataong ito. Sila ay kumikilos bilang mag-asawa. May makakakilala ba sa pagkakakilanlan ni Allen o makakapansin ng kanilang tunay na relasyon? Si Allen, na nakatingin sa mga dokumento sa tabi niya, ay tila hindi naapektuhan. Nang ipalabas ang patalastas, nakita ni Arya ang kanyang ekspresyon sa screen. She looked at him with so much attachment na para bang tinitingnan niya ang buong mundo. Namula siya sa ipinakita niyang kaligayahan at tamis. Siyempre, hindi ipinakita ni Allen ang kanyang mukha sa lahat ng mga larawan. Nasa likod lang niya at mga kamay niya. Ginamit ni Greg ang huling 2 taong magkayakap para tapusin ang larawan. Kasama ng musika at mga filter, ang buong larawan ay napakaganda. Matapos may broadcast ang patalastas, ang mga malalaking billboard ng Lil ay ipinakita sa lahat ng mga pangunahing mall. Nagsimula na ang promotional activities para sa wedding ring series ni Glenn. Kasunod noon ay halos sumabog ang phone ni Justin. Maraming tao ang gustong imbitahan si Arya sa pelikula at gusto siyang tanungin ng mga direktor tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang partner. Nais nilang bumuo silang dalawa ng mag-asawa para makibahagi sa reality show at makibahagi sa pelikula ng magkasama. Ang advertisement ng Gise sa pagkakataong ito ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas ng impluensya. Pakiramdam ng mga fans at netizens na nakakita nito ay maganda ang eksena at gustong magpabook agad ng isang peres ng singsing. Dahil sa pagganap ni Arya, tunay na naranasan ng mga tao ang kaligayahan ng pag-ibig, at ang pag-aasawa ay dapat ang sublimation ng pag-ibig. Ang mga singsing sa kasal ay isang pagpigil. Heavens, sino ang lalaking ito?
Hayaan mo na talagang makasama si Arya. Si Kyle ay nagsushooting ng isang ad o pelikula. Kahit anong tingin mo, hindi ka magsasawang panoorin. Payag akong makita silang magkasama. Ito ay napaka-sweet. Bagaman hindi ipinakita ng male lead ang kanyang mukha, masyadong malakas ang kanyang ugali. Siya ay tiyak na isang dominanteng Z. Mas malakas siya kay Oliver. Nagpa siya akong maging tagahanga ng lalaking iyon. Masyadong gwapo ang lalaking lead na ito. Walang inaasahan na ang komersyal sa pagkakataong ito ay makakatanggap ng napakaraming positibong pagsusuri. Nakapasok si Arya at itong mysterious Prince Charming sa hot search list. Matagal nang nakalimutan si Olive. Ang mga tagahanga na napanalo niya ay orihinal na naghihintay na makita si Arya na magbiro sa kanyang sarili, ngunit ang epekto ng pagkumpleto ng komersyal na pagbaril ay hindi nila nagawang salakayin si Arya ng may konsensya. Naramdaman din nila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na napaka-perpekto ng paggawa ng pelikula. Sa taas at ugali, si Oliver ay tila hindi katugma sa misteryosong Prince Charming na ito. Maliban sa hindi nila makita ang mukha ng lalaki, perpekto ang ibang parte ng lalaki. Sa internet, biglang lumabas ang isang komento. Sa kabutihang palad, napalitan si Oliver. Binigyan niya kami ng napakagandang Prince Charming. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Masyadong cool ang lalaking ito. Katatapos lang ng meeting ni Oliver. Gusto niyang malaman ang reaksyon pagkatapos maipalabas ang patalastas. Kanina pa niya hinihintay na makita silang gumawa ng kalokohan. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Huwag mo itong tingnan. Nautal na sabi ng manager. Cut the crap. Inagaw ni Oliver ang telepono sa kanyang kamay at binuksan ang website na may mapanuksong ngiti. Gayunpaman, pagkatapos niyang basahin ang patalastas, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga komentong iyon. Sino ang taong ito? Galit na sigaw ni Oliver, sabi nga nila mas gwapo siya sa akin. Bulag ba sila? Walang lakas ng loob na sumagot ang manager. Hindi dahil bulag ang mga manonood, kundi si Oliver ay nabubuhay sa sarili niyang pantasya at hindi niya makilala ang katotohanan. Bagamat siya ang manager ni Oliver, dapat ay kakampi siya ni Oliver. Ngunit pagkatapos manood ng pelikula, kailangan niyang sabihin ang isang bagay na patas. Iniwan niya ng lalaking iyon si Oliver ilang kalye. Kaya lang, si Oliver ay palaging napaka-conceited at tumangging ibaba ang kanyang ulo. Iba na ang sitwasyon ngayon sa dati. Dapat mong baguhin ang iyong init ng ulo. Hindi ko alam ang ganoong ekspresyon kapag tinanong ito ng mga nakatataas sa kumpanya. Gusto mo ibaba ko ang ulo ko? Hindi pwede. Sinarado ni Oliver ang pinto at umalis na may dalang gamit. Walang magawa ang manager na sumunod sa kanya, kunwari ay wala siyang sinabi. Mawawala si Oliver sa kanyang reputasyon dahil sa kanyang init ng ulo. Hindi niya namalayan na dahil sa pangyayaring ito, nawalan siya ng 500,000 tagahanga. Inisip ng maraming tao sa internet na tama na baguhin ang direktor. Ang sikat na estudyante ay hindi talaga maikumpara sa likurang tanawin ng misteryosong Prince Charming na ito. Kahit gaano pa kaawa-awa si Oliver sa internet, hindi ito bibili ng kanyang mga tagahanga. Sa loob lang ng isang araw, ilang beses na nakapasok ang misteryosong batang ito sa tuktok ng hot search list. Lahat ay baliw na curious sa kanyang pagkakakilanlan at talagang gustong malaman kung sino siya at kung ano ang hitsura niya nang lumingon siya. Ngunit gaano man ang iba, hindi nila mahanap ang pangalan ng lalaki. Kaya inilista ng lahat ang mga aktor sa entertainment circle na may katulad na figure. Ngunit tila may gap sa pagitan nila at ng figurang ito. Wala sa kanila ang may perpektong ugali ng taong ito. Ang mga mamamahayag ay walang anumang mga pahiwatig, kaya inilagay nila ang kanilang pag-asa kay Arya. Hinarangan nila ang pasukan ng kumpanya na gustong ibunyag ni Arya ang pagkakakilanlan ng taong ito. Gayunpaman, ganap na nagtago si Arya sa media at hindi nila ito nagawang makapanayam. Sa isang sitwasyon kung saan walang ibang paraan, gumawa ang mga reporter ng listahan ng mga taong malamang na maging misteryosong Prince Charming, kabilang ang presidente ng Dahua Allen Jones. Yung iba wala sa industriya. May mga elite mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay may kakaibang background. At that same time, mataas ang kasikatan ni Arya. Usap-usapan na ang lalaking ito na nakatalikod ay kaibigan niya.
Handa lang siyang tulungan siya dahil sa mukha nito. Ang patalastas ng gise ay ganap na sikat. Sa pagkakataong ito, sikat na sikat ang serye ng engagement ring. Ang bawat offline na tindahan ay may mga customer na pumipila para mag-order araw-araw, at espesyal nilang hiniling kay Arya na isuot ang isa. Maliban dito, pinakiusapan ng mga grupo ng fans ang mga empleyado ni Ed na alamin kung sino ang misteryosong Prince Charming. Sino ito? Mabuti sana kung may magpahayag ng ilang mga pahiwatig. Gayunpaman, ang mga tauhan ay wala ring ideya. Noong nag-shooting sila ng commercial, ganap na nilang nilinis ang lugar. Maliban sa direktor at ilang tauhan, walang nakakita sa taong ito dati. Bagamat ang labas ng mundo ay napaka-curious tungkol sa pagkakakilanlan ng figurang ito ng Prince Charming, hindi na itago ang kinang ni Arya dahil dito. Ang kanyang kahanga-hangang pagganap sa patalastas ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao. Ang ugali sa kanyang katawan ang kulang sa kasalukuyan ng mga pinakasikat na babaeng bida sa pelikula. Siya ay marangal at matikas, ngunit siya rin ay maamo at matamis. Inis na inis si Melinda nang makita ang sitwasyong ito. Minaliit niya ang lakas ni Arya, ngunit ito lamang ay hindi sapat para makipagkompromiso siya kay Arya. Matapos mag-isip ng kaliwat kanan, idinyal niya ang numero ni Justin at hiniling na pumunta sa opisina upang makipag-usap ng maayos. Pumayag naman si Justin. Gusto niyang malaman kung babalik si Melinda. Pagpasok niya sa opisina, nakaayos na ang lahat gaya ng dati. Kaya lang nagbago ang ugali nila sa isa't isa at hindi na sila magkaibigan ng maraming taon. Umupo ka. Huwag mo akong titigan ng matalim. Hindi naman tayo dapat magkaaway, di ba? Medyo walang magawa si Melinda. Alam kong ginagawa mo ito para sa bagay ni Arya. Sabihin mo, makikinig ako. Nasa bulsa ng suit niya ang mga kamay ni Justin. Kalmado ang kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang magpatuloy si Arya ng ganito. Ikaw ang manager niya. May mga bagay na mas maginhawa para sa iyo kaysa sa akin. Kapag opisyal nang umalis si Arya sa entertainment industry, magtatalaga ako ng isa pang artist sa iyo. Nagbigay ng ultimatum si Melinda. Hindi na nagulat si Justin sa pagkakataong ito. Matagal na niya itong nararamdaman. Hindi dapat ako nag-expect sa'yo. Grabe ka talaga. Kung talagang gusto mong ipagbawal si Arya, gawin mo ito ng lantaran. Hindi ako magiging kasabwat mo. Dahil hindi personal na maalis ni Melinda si Arya, gusto niyang hiramin ang kamay nito. Ang ugali ni Justin ang nagpasiklab sa galit ni Melinda. Sige, hindi na kita tatanungin ng kung ano-ano. At least kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang lalaking nag-film ng commercial kasama si Arya. Dahil may manliligaw siya, ayaw niyang gumawa ng mga iskandalo at hindi niya tinatanggap ang imbitasyon na mag-dinner kasama si Oliver. Kung gayon saan nanggaling ang lalaking ito. Natatakot ako na mayroon siyang maruming kwento sa likod niya. Nais ni Melinda na makakuha ng karagdagang impormasyon bago siya tuluyang mahulog. Sa sandaling iyon, tuluyan ng sumuko si Justin. Hindi na kita makakausap. Sa sandaling lumingon siya, sumigaw si Melinda, kung aalis ka ng ganito, baka matulad kay Rachel si Arya. Hindi ka ba nag-aalala? Huwag mong kalagkarin si Rachel dito. Nang marinig ni Justin ang pangalang Rachel, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Napalingon si Melinda at napagtanto niyang hindi niya dapat sinabi iyon. Hinayaan niyang umalis si Justin. Ang computer sa harap niya ay naayos na may VED advertisement. Nagawa na niya ito sa lahat ng aspeto, ngunit wala pa rin siyang mahanap na impormasyon. Walang nangahas na sabihin sa kanya kung sino ang lalaking ito. Ano ang problema? Sinabi sa kanya ng instinct na hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Bilang manager ni Arya, hindi ginampanan ni Justin ang papel na dapat niyang taglayin. Sa halip, nakipaglaro siya kay Arya at sinaway ang utos ni Melinda. Si Arya ay malayo sa labas at nagdulot ng maraming problema para sa kumpanya. Hindi niya hahayaang dumaan sila ng madali. Ang listahan ng hula ng mga mamamahayag sa wakas ay nakalock sa 5 tao, ngunit hindi natuloy. May 5 tao doon na may makapangyarihang background at hindi mga tao na maaaring makaugnayan ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, kung ipipilit nilang ilantad ang mga iyon, maaari nilang pukawin ang mga tao na hindi nila dapat masaktan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang background ni Arya ang pinagtutuunan ng pansin.
Kahit sino sa 5 taong ito, hindi sila mga tao na kayang saktan ng mga ordinaryong tao. Hindi na nagawang tratuhin ni Melinda si Arya ng walang prinsipyo. Kailangan niyang mag-isip ng kaunti bago siya gumawa ng hakbang. Hindi naging madali para sa kanya na hilingi na si Arya ang maging pangalawang Rachel at lisanin ang industriya ng entertainment o kahit na mawala ng tuluyan sa mundong ito. Kahit na ang presidente ng Dahua ay isang mababang tao, maraming tao sa kumpanya ang nakakita sa kanya. Bilang karagdagan sa listahan ng mga hula na isinulat ng mga reporter, inakala ng marami sa mga empleyado ng Dahua na ang lalaking nakatalikod ay walang iba kundi ang kanilang si. Gayunpaman, alam ng lahat ang malamig at mayabang na personalidad ni Allen. Paano siya naroroon para tumulong dahil sa tawag ni Arya sa telepono? Dagdag pa nito, matamis na nagkatinginan ang dalawa sa harap ng kamera. Kung ang taong ito ay talagang si Allen, kung gayon ang kanyang relasyon kay Arya. Lahat ay naglakas loob lamang na manghula sa kanilang mga puso at hindi nangahas na magsabi ng anuman. Nitong mga ilang araw, nakatanggap si Justin ng maraming tawag sa telepono at malambot ang puso. Sa maraming mga biyahe at imbitasyon, na-filter niya ang ilan na pinakaangkop para sa ruta ng pag-unlad ni Arya at hinayaan si Arya na siya mismo ang magdesisyon. Interview ni Hermine. Ito ay isang sikat na talk interview program sa industriya. Ang host, si Hermine, ay isang reporter mismo. Nakapanayam siya ng maraming big shot at superstar sa industriya ng pelikula. Patok na patok sa mga manonood ang programa dahil hindi nangahas magsinungaling ang mga kasama sa programa. Sasagutin nila ang anumang itatanong nila. Tumango si Justin nang marinig iyon. Maganda ang impluwensya ng programang ito at mataas ang rating ng viewership. It's just that she asks the guest to answer truthfully during the interview. Talagang magtatanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Prince Charming. Tinatanggap ko. Nagbigay siya ng tiyak na sagot. Biglang napagtanto ni Justin na gustong gamitin ni Arya ang pagkakataong ito para maka-counter-attack. Dahil sa authenticity ng programa, kaya nasabi ni Arya ang kanyang iniisip. Hindi siya nakagapos ng sinuman at maaari ring pigilan si Melinda sa anumang bagay sa kanyang likuran. Okay. Sasagot ako. Talagang sinuportahan ni Justin si Arya. Gusto rin niyang makita kung ano ang isasagot ni Arya. Bukod dito, may gusto din akong gawin. Gusto kong ibunyag at mawala sa labas ng mundo. Ito ay nagpapatunay na may balak nga si Melinda na i-blackmail ako. At saka, naisagawa na niya ito. Nais niyang ilabas muna ang mga pain para mas maging komplikado ang palabas sa panayam. Sa layer na ito ng smoke bomb, tiyak na magtatanong si Hermine tungkol sa Aoray. Sige, sisimulan ko na ang paghahanda. Pagkatapos ibaba ni Arya ang telepono, tumayo si Allen mula sa desk at pumunta sa gilid niya para maupo. Marahan niya itong hinila sa kanyang mga bisig. Kung tatanungin ka nila kung kasal ka na, paano mo sasagutin? Paano mo gustong sagutin ko? Mumiti si Arya at humiga sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang hinawakan ni Allen ang tungki ng kanyang ilong at tinitigan siya ng buong pagmamahal. Maaari mong sagutin ang anumang gusto mo. Nagpalit siya ng tono at sinabi sa mahinang boses. Hindi hahayaan ni Melinda na madali kang ma-interview pagkatapos niyang matanggap ang balita. Dahil ang ginawa ni Arya ay katumbas ng pamprovoke sa publiko kay Melinda. Siya ang unang humipo sa ilalim ko. Panay ang tingin ni Arya. Contracted artist ako ng Aoray. Ngunit hindi ako isang piraso ng chess na random niyang inilagay sa kanyang mga kamay. Kahit ilang beses kong ulitin ang sarili ko, hindi ako papayag na gawin ang hindi ko gustong gawin. Kahit na gusto kong sumikat, hindi ko kailangang gamitin ang mga pamamaraan na hindi ko makita ang liwanag ng araw. Sige, hindi mo gagawin ang ayaw mong gawin. Lalong humigpit ang yakap ni Allen sa kanya. Alam kong maraming hindi sinasabing mga panuntunan sa bilog na ito, ngunit hindi ibig sabihin na gusto kong maging katulad nila. Gusto akong kontrolin ni Melinda, pero ayokong kontrolin niya ako. Gagamitin din niya ang kanyang mga aksyon para patunayan na hindi siya susuko. Allen, alam kong nararamdaman mo na ako ay napinsala, kaya sinisisi mo ang iyong sarili. Ayokong mag-isip ka ng ganyan. Walang mag-aakalang mabilis na malaglag si Melinda. At saka, hindi pa tapos ang mga bagay. Mananalo ako ng maganda. Mumiti siya at binigyan ng magiliw na halik para aliwin ang pabagubagong puso ng lalaking ito.
Ang swerte ng buhay ko na pakasalan ka. Alam niya na kung patuloy na umunlad ang sitwasyon, mahirap itong kontrolin. Kung kinakailangan, gagawa siya ng mga aksyon upang protektahan si Arya. Sa sandaling gumawa siya ng aksyon, pagsisisihan ni Melinda ang mga desisyon ngayon. Pasado hating gabi lang nang ihayag ng internet na totoo ang sinabi ni Oliver noong nakaraan. Balak nga ng Aoray na itago ang artistang si Arya na kakapirma lang ng kontrata. Dahil sikat si Arya nitong ilang araw, mabilis na naging mainit na paksa ang balitang ito. Tumanggi ang Aoray na tumugon sa anumang balita na may kaugnayan sa bagay na ito at inihayag din na wala si Melinda sa bansa. Pagkatapos noon, nagsimulang hanapin ng mga reporter si Justin. Gusto nilang makakuha ng tumpak na impormasyon mula kay Arya, ngunit nang magtanong sila, iisa lang ang sagot nila, tatanggapin ni Arya ang imbitasyon ni Hermine para makapanayam ang team ng programa. Ang ibig nilang sabihin ay sasabihin niya ang totoo sa programa. Ipinadama nito sa labas ng mundo na talagang itinatago ng Aoray si Arya at gumawa na ng hakbang. Kung hindi, bakit patuloy silang iiwasan ni Arya? Buti na lang maganda ang kasikatan ni Arya. Bakit siya itatago ng Aoray nang walang dahilan? Maaaring kumita ng pera si Arya para sa Aoray. Nang marinig ni Melinda ang balitang ito, sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan niya. Pero kahit anong ibato niya, hindi niya mapawi ang galit sa puso niya. She had enough of Arya's cold attitude and she actually dared to threaten her. Tawagan kaagad si Walter sa opisina ko. Pagkatapos umalis ni Maria sa Aoray, bihira niyang makilala si Walter ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging taong maaasahan niya ay siya. Director Carter, gusto mo ba akong makita? Nakita rin ni Walter ang balita at nahulaan niya ang dahilan kung bakit siya hinanap ni Melinda. Kakausapin ni Hermine si Arya. Kailangan kong tulungan mo ako. Napabuntong hininga si Walter at umupo sa sofa. Noon pinayuhan ka namin ni Maria na huwag mo siyang pirmahan at huwag nang babalik si Justin, pero hindi ka pumayag. Ngayon ni. Ayokong marinig ito. Gusto ko lang malaman kung may solusyon ka. Kumatok si Melinda sa mesa na may determinadong saloobin. Sinabi ni Walter sa kanyang mga iniisip, ang pinakamalaking kalamangan ni Arya ay ang kanyang kahinaan. Siya ay tapat at palaging tinatrato ang kanyang katulong na si Luna bilang pamilya. Sa tingin ko makakahanap ka ng paraan palabas ng Luna. Naaalala ko si Arya ay nagpahayag ng kanyang damdamin sa isang panayam. Wala rin daw siyang boyfriend. You can expose na nagkaroon na siya ng relationship and say na sinadya niyang nagsinungaling sa fans niya. May asawa na si Arya noong panahong iyon. Siyempre wala siyang boyfriend. Pero hindi nila akalain na may asawa na si Arya. At saka, dapat umalis si Justin sa tabi ni Arya. Sa oras na iyon, walang tao sa tabi ni Arya. Alam na lang ni Melinda na sobrang nakakatakot na siya matapos marinig ang sinabi niya. Mas matalino ka kay Maria. Hanggat kaya nating lutasin ang problema, hindi ba ito magiging maayos? Tumayo si Walter. Natupad na niya ang kahilingan ni Maria bago ito umalis at tinulungan itong maghiganti. Kailangang aminin ni Melinda na talagang mabisa ang pamamaraan ni Walter. Gusto niyang aminin ang buong buo ni Arya ang pagkatalo. Matapos magpasya si Arya na tanggapin ang panayam ni Hermine, ang opinyon ng labas ng mundo sa kanya ay naging mas mahusay. Ang advertising resources na ibinahagi ni Kiara at Violet ay hiniling din ng brand na i-endorse muli ni Arya dahil nakita nilang binebenta ang wedding ring series at napakaganda ng reaksyon. Inaasahan din nila na si Arya ang magiging tagapagsalita nila. Matapos matanggap ni Kiara ang balita, dumiretso siya sa opisina ni Melinda. Director Carter, makikinig ako sa arrangement ng kumpanya pero hinihiling ng mga brand na palitan si Arya. Kung hindi, ang kumpanya ay kailangang magbayad ng paglabag sa kontrata. Hindi iyon maliit na halaga. Sandaling nag-isip si Melinda at mabigat ang ekspresyon niya. Ang mga tatak na iyon ay sumang-ayon sa mga tuntunin noon at naramdaman nila na mas mataas ang posisyon ni Kiara at Violet. Ngayon nakita nila ang sitwasyon ay hindi tama, sila ay dumating upang mahanap ang problema sa kanya. Akala talaga nila mas malaki ang impluwensya ni Arya kaysa kina Kiara at Violet. Bulag talaga sila. Hindi ko rin akalain na ang pinagsamang lakas namin ni Violet ay mas mababa kaysa kay Arya na nahimatay.
Mayroon din siyang paraan upang magpatuloy hanggang ngayon. Napakatanda na niya. Kung hindi siya masunurin sa bahay, lalabas pa rin siya para manligaw. Nang marinig ni Violet ang kanyang mga salita na hindi kasiya siya, bahagyang kumunot ang noo niya, Director Carter, bakit hindi natin hayaang bawiin ito ni Arya? Hindi sang-ayon si Melinda sa mungkahing ito, ngunit imposibleng mabayaran niya nang wala ang paglabag sa kontrata. Maaari lamang niyang hayaan ang silid ng sekretarya na makipag-ayos sa panig ng tatak at umaasa na iyon. Bawat isa sa kanila ay maaaring umatras ng isang hakbang. Ngunit hindi kasiya siya ang mga resulta dahil nagkakaisa silang humiling na magbayad sila o hayaang si Arya ang pumalit sa pag-endorso. Galit na tinawag ni Melinda si Arya at pinapunta agad sa kumpanya. Pero noong mga oras na iyon ay nasa bahay si Arya na nanonood ng pelikula, kasama si Allen at direktang sumagot, si Justin ang manager ko. Kaya niya akong katawanin. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang siya. Pagkatapos noon, binabanan niya ang tawag. Noon, kapag gusto ni Melinda na hatiin ang kanyang mga mapagkukunan, ginawa niya ito ng random. Ngayon, ang pagnanais na ipasa ito muli sa kanya ay hindi ganoon kadali. Natahimik si Melinda ng ilang minuto matapos niyang ibaba ang tawag. Hindi niya akalain na ganoon kayabang si Arya. Naglakas loob siyang ibaba ang kanyang telepono at gamitin ang ganitong uri ng ugali para tratuhin siya. Nakipag-ugnayan muli siya kay Justin, ngunit pagkatapos marinig ni Justin ang buong kwento, nagbigay siya ng walang magawang sagot, Director Carter. Akala ko hindi masyadong abala si Arya for the time being at nakapag-ayos na siya ng ibang travel arrangements para sa kanya. Natatakot ako hindi na niya matatanggap ulit ang endorsement na iyon. Walang paraan para tanggapin? Binaba ni Melinda ang telepono. Paano niya naisip na darating ang ganoong araw? Naplano na niya ang lahat. Hindi niya inaasahan na mababaligtad ang sitwasyon dahil sa KID advertisement. Hindi lamang siya mawawala ng malaking halaga ng penalty money, ngunit magiging katatawanan din siya sa industriya dahil kay Arya. Sa pag-iisip nito, alam niyang hindi na siya makapaghintay pa. Pagkatapos makipag-chat kay Walter sa huling pagkakataon, nagpasya siyang tahakin ang pinakamaginhawang landas at kontrolin si Luna. Walter, gusto kong maging hostage ang pamilya ni Luna. Kahit anong paraan ang gamitin mo, tulungan mo akong gawin ito. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng kasiyasyang gantimpala. Para makontrol si Arya, kailangan niyang gamitin ang maruruming pamamaraang iyon. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Walter, sige, gagawin ko ang bagay na ito ng perpekto. Dapat mong tandaan ang iyong pangako ngayon. Walang ibang tao sa pamilya ni Luna, ngunit naroon pa rin ang kanyang pinakamalapit na kapatid. Si Melinda ay naging demonyo at walang makakatulong sa kanya. Sa mga mata ni Melinda, kung hindi siya sasalungat ni Arya, tiyak na ito ay isang walang katapusang paglalakbay. Ang resulta ngayon ay ang lahat ng kasalanan ni Arya. Si Arya ay hindi handang gumawa ng anuman paano niya maitatag ang sarili sa entertainment circle. Matapos kumpirmahin na siya ay pakikipanayam, nagpunta si Arya upang makapanayam ng ilan pang mga tungkulin. Nag-abala siya hanggang gabi bago siya nagkaroon ng sariling oras. Dumating na ang big boss para kunin ka. Nasa labas ang sasakyan. Tiningnan ni Luna si Justin, pumunta ang kapatid ko para makipaglaro sa akin noong bakasyon, kaya aalis muna ako. Taktering sinabi ni Justin na may gagawin siya at kailangan munang umalis. Mula nang hindi sinasadyang banggitin ni Melinda ang usapin ni Rachel, iniimbestigahan na niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito noon. Nag-iisang lumabas si Arya sa parking lot at nakita niya si Allen na personal na nagmamaneho para sunduin siya. Beauty, saan ka pupunta? Maaari kitang tulungan sa daan. Pumunta ka sa puso mo. Sabi ni Arya sabay pasok sa sasakyan. Ngumiti si Allen. Nariyan ka na magpakailanman, ngunit ngayon ay dadalhin kita sa isang espesyal na lugar. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa isang villa na malayo sa lungsod. Isa itong pribadong hotel. Ang punong chef ay nagmula sa Italia at mayroon lamang dining table tuwing gabi. Bukod dito, hindi ito isang bagay na maaaring tingnan ng mga ordinaryong tao. Ang manor ay napuno ng lahat ng uri ng mga bulaklak. Napakaromantiko noon. Nagulat si Arya sa eksenang nasa harapan niya. Allen, ang ganda talaga ng lugar na ito. Inakbayan siya ni Allen at dinala siya sa hotel.
Nakita sila ng isang waiter sa bulwagan na pumasok, ngunit kinakabahan siyang ibinaba ang ulo. Wala siyang mukha na makita si Arya at ayaw niyang makilala siya nito. Ngunit dahil masyadong pamilyar sa kanya, nakilala siya ni Arya sa sandaling dumaan ito sa kanya. Anong mali? Nang maramdaman ang reaksyon ng taong nasa kanyang mga bisig, sinundan ni Allen ang kanyang linya ng paningin. Si Daniel naman. Kalmado ang puso ni Arya. Ang sumpa ay isang maliit na butil ng alikabok sa kanyang alaala. Hindi niya pinagsisihan ang dati niyang kabaliwan, pero kitang-kita niya ang realidad. Ang taong iyon ay hindi ang kanyang kapalaran. Ganun ba? Medyo nalungkot si Allen at niyakap siya ng mahigpit. Nakaramdam ng selo sa lalaking ito, napaawang ang labi ni Arya at mumiti. Naramdaman ko lang na nahulog siya sa sitwasyong ito at medyo naguguluhan. Bihira lang makitang nagsiselo si Allen. Sabay na pumasok ang dalawa sa elevator. Tumayo si Arya sa harapan niya at seryosong sinabi. I swear. Alan Jones lang ang nasa puso ko. Sa buhay na ito, hanggat humihinga ako at habang tumitibok ang puso ko, siya lang ang mananatili sa puso ko. Bahagyang humigpit ang mga itim na pupils ng lalaki. Ikaw, Lee. Wala siyang magawa sa kanya. Ikinawit niya ang kanyang braso sa kanyang baba at masuyong hinalikan. Matagal na naghintay si Luna sa airport, ngunit hindi niya natanggap ang kanyang kapatid. Napatingin siya sa phone niya at nakita ang isang unknown message. Nasa kamay namin ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka sa parking lot ng Area City. Nagpanik si Luna at pinagpawisan siya ng malamig. Hindi na siya nag-isip pa at tumakbo palapit doon. Sumakay ka sa kotse. Kanina pa siya hinihintay ni Walter. Ikaw kasi. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Excited na sigaw ni Luna, maraming security guards dito. Ikaw, Lee. Kung ako sa'yo, hindi ako sisigaw ng ganyan. Kung hindi ka natatakot na magdusa ang iyong kapatid, tumawag ka lang. Natakot si Luna sa sinabi ni Walter at hindi naglakas loob na magsalita. Pumasok siya sa kotse. Teka. Nang huminto ang sasakyan sa pintuan ni Melinda, agad na naintindihan ni Luna ang lahat. She stared at Walter with disdain. Melinda has been using you all this time but you can still work for her so loyally. Hinahangaan talaga kita. Malamig na ngumiti si Walter, pumasok ka at tingnan kung nakaka-relax ka pa rin mamaya. Napakagatlabi si Luna at sumunod kay Walter papasok sa bahay ni Melinda. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nasa kanyang 2nd taon sa high school sa taong ito, at noon pa man ay gusto niya ang entertainment industry. Alam din niyang katulong ng artista si Luna at madalas ay curious siya sa mga usapin ng brokerage agency. Iniimbestigahan na ni Melinda ang puntong ito. Inilabas niya ang listahan ng talento at ibinigay sa nakababatang kapatid ni Luna na si No. Ate, nandito ka na. Masayang naglakad si No nang makita niya si Luna. Ang ganda mo boss ate, ang ganda talaga. Sabi niya hahayaan niya akong sumali sa rookie selection sa katapusan ng taon. Kung maganda ang performance ko, makakapag-debut ako. Maging celebrity. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Dapat kang mag-aral ng mabuti at kumuha ng entrance exam sa kolehiyo. Hinila ni Luna si No at kinakabahang tumingin kay Melinda. Ang maliwanag na ilaw sa silid ay hindi tumugma sa kanyang ekspresyon. Bakit ka ba kinakabahan? Hindi ako tigre. Inimbitahan ko lang ang kapatid mo dito bilang bisita. Hindi ko siya kakainin. Napangiti si Melinda. No, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Basta kasali ka sa eleksyon, ipinapangako ko sa iyo na magdedebut ka. Talaga? Excited si No. Siya ay mas bata at hindi alam ang tunay na kulay ni Melinda. Madali para sa kanya na mapagtagumpayan siya. Tumahimik ka at bumalik ka sa akin. Hinila ni Luna si No at aalis na sana pero pinigilan siya ni Walter. Tiningnan niya si Luna ng makahulugan at saka sinabi kay No, ako ang manager ng Aoray. Maaari kang manatili sa aking lugar ngayong gabi. Ihahatid kita sa kumpanya bukas. Paano naman? Tuwang-tuwa si No nang marinig niya ito. Okay. Nang makitang inalis ni Walter si No, walang magawa si Luna. Hindi ito mabuti para sa kanya at kay No. Higit pa rito, si Melinda ay naglagay ng labis na pagsisikap at hindi siya hinayaang umalis ng madali.
Hindi ko inaasahan na ang presidente ng Aoray ay maglalaro ng ganoong kalokohan. Napatingin si Luna kay Melinda ng may pag-iingat. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang kapatid mo na mag-debut. Alam mo, basta nagsasalita ako, napakasimpleng bigyan siya ng ilang acting appointment at advertisement. Hindi kaya katulad ka ni Arya, na hindi nakikilala ang mabuti at masama? Hindi malito si Luna sa hitsura ni Melinda. Salamat Direk Carter sa kanyang mabuting hangarin. Pero hindi kailangan ng kapatid ko. Hindi siya art student at ayaw niyang mag-debut. Gusto ko siyang ilayo ngayon. Ganun ba? Bakit pakiramdam ko iba ang iniisip ng kapatid mo sa iyo? O sa tingin mo madali mo siyang maagaw sa akin? Ngumisi si Melinda, puno ng mali siya ang mga mata. Sigurado siyang hindi papakawalan ni Luna ang kanyang kapatid na si No at kontrolado niya si Luna, nakatumbas ng pagkontrol kay Arya. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong ikaw ang maging chess piece ko. Ikaw ang pinakamalapit na tao kay Arya. Kung hindi kita pakinabangan, paano ko mabubuhay ang ginawa niya sa akin? Nagsalin si Melinda ng isang baso ng red wine at napabuntong hininga, matagal ka nang nasa bilog na ito. Kung gayon dapat ay naisip mo na magkakaroon ng ganoong araw na magtatrabaho ka para kay Arya. Galit na galit si Luna ngunit hindi niya magawang tumalikod. Hindi niya nakayanan ang pamimilit ni Melinda at naisip niya na kinuha ni Walter ang kanyang kapatid. Nakahinga lang siya ng maluwag, gusto mo bang gamitin ako para harapin si Arya? Sabihin mo sa akin ang lahat ng sikreto ni Arya at pakakawalan kita. Boses ni Melinda ang nakapalibot sa silid. Katugma ito sa tahimik na kalangitan sa gabi at napakalamig. Ano ang gusto mong itanong? Napatitig si Luna sa mukha ni Melinda. Sino ang nag-shoot ng Gwyneth commercial sa kanya? Kamag-anak daw niya. Nang marinig ng Arya na siya ay nasa problema, ipinadala nila ang taong iyon upang iligtas siya. Saglit na nag-alinlangan si Melinda nang ipakita niya ang pamilya Morrison. Ganun ba kasimple? Sino pa ba ang mahahanap ni Arya? Kahit na ang kanyang relasyon sa Morrison family ay hindi masyadong maganda, si Morrison ay hindi nanonood ng walang magawa habang siya ay nawala. Kaya lang ayaw nitong pag-usapan ng outside world ang bagay na ito, kaya ginawa niya ang lahat para ilihim ito. Kung artista, sabik na sabik siyang ilantad ang kanyang pagkatao at palakihin ang kanyang kasikatan. Bakit niya ito itatago ng ganito? Ang mga salita ni Luna ay may tiyak na antas ng lohika. Ito rin ang dahilan kung bakit higit na nagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon. Kung ganoon, sino ang nasa likod ni Arya? May manliligaw daw siya. Kaya sabihin mo sa akin ang pangalan ng taong ito. Mas maganda kung hindi siya galing sa entertainment industry. Kung siya nga, siguradong gusto ni Melinda na mawala silang dalawa ng magkasama. So gusto niyang malaman ang totoo. Kung malaman niya ang identity ng lalaking iyon, hindi ba siya aatakehin sa puso? Luna pursed her lips, hindi ko rin alam. Hindi ako pinahintulutan ni Arya na makita ang taong ito. Baka nakipaghiwalay na siya. Pagkatapos magsalita ni Luna, tahimik siyang nagdasal sa kanyang puso, umaasang hindi mabalisa ang Big Boss. Kung isisiwalat niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Allen, magdudulot ito ng gulo para kay Arya. Hindi siya maaaring maging makasarili. Pinagpag ni Melinda ang kanyang red wine glass sa kanyang kamay at malamig na ngumiti. Sa tingin mo ba napakadali kong magsinungaling? Maniwala ka man o hindi, ito lang ang mga katotohanang alam ko. Naibigay ko na ang gusto mo. Ngayon pwede mo na ba siyang bitawan? Napabuntong hininga si Luna at nakaramdam ng kawalan. Gusto ko ng higit pa rito. Alam kong naghahanda si Arya na lumahok sa panayam ni Hermine at kailangan mo lang siyang pigilan at huwag siyang makasama sa programa. Napakasimple at maliit na bagay para sa magandang buhay ng kapatid mo, gagawin mo ng maayos, tama? Ang panayam ni Hermine ay live na broadcast. Kung hindi dumating si Arya sa tamang oras, hindi lamang siya mawawala ng magandang pagkakataon para labanan si Melinda at ang Aoray, maaapektuhan din nito ang kanyang magiging landas. Tiningnan ni Melinda ang ekspresyon ni Luna at mumiti ng masama, kung sa tingin mo ay hindi magandang umatake, bibigyan kita ng pagpipilian. Bukas ng gabi, magiging katulong ka ni Kiara at samahan mo siyang mag-shoot ng patalastas. Paano naman? Ikaw, Lee. Alam ng buong mundo na si Luna ang katulong ni Arya. Kung bigla niyang susundan si Kiara, siguradong may pagdududa.
Nagtaksil man si Luna kay Arya o hindi. Higit pa rito, matagal nang nakatutok si Kiara kay Arya. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagamitin niya ang pagkakataong ito para pahirapan si Luna at pilitin si Luna na humingi ng tulong kay Arya. Noong panahong iyon labis na pinahahalagahan ni Arya ang mga relasyon. Kapag nabalitaan niya ang bagay na ito, tiyak na makikipagkompromiso siya para mailigtas si Luna. Melinda, walang awa ka talaga. Ang kanyang mga pamamaraan ay talagang napakatalino. Malupit. Gusto ko lang protektahan ang reputasyon ng Aoray. Kung hindi masuwayin si Arya, hindi kita mahihirapan. Alam kong maganda ang relasyon niyo ni Arya. Bakit hindi ka sumugal at tingnan kung isusuko ni Arya ang pagkakataong ito para sa iyo? Masakit na ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang ulo. Alright, I promise to be Kiara's assistant for one day pero may request ako. Dapat mong bitawan ang kapatid ko. Okay, di. Lumingon si Melinda at may mapanuksong ngiti sa labi. Sa mundong ito, hindi kailanman magkakaroon ng ganap na tapat na paksa. Hindi sapat ang pain. Malungkot na umalis si Luna sa villa ni Melinda at mag-isang naglakad sa kalsada. Pag-uwi niya, napuno ang isip niya ng mga salita ni Melinda. Siyempre, hindi niya ipagkakanulo si Arya. Kaya lang, may iba pa ba siyang pagpipilian? Tumunog ang telepono. Yan ang tono ni Arya. Hello? Kinuha ni Luna ang telepono sa madilim na kwarto. Paano na? Nakuha mo ba ang kapatid mo? Nag-aalalang tanong ni Arya, naaalala ko na nasa 2nd taon na siya sa high school ngayong taon, tama? Nakuha ko siya. Tumulo ang luha ni Luna. Naalala ni Arya ang lahat tungkol sa kanya. Para kay Arya, hindi lang siya katulong. Para sa kanya, si Arya ay hindi isang mataas at makapangyarihang bituin. Sa daan, sila ay mga kaibigan at pamilya. Arya, gusto kong makasama siya ng mas maraming oras at makapag-aral. Baka kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Pinigilan ni Luna ang kanyang mga luha at ipinaliwanag sa mahinang boses, gagawin ni Justin ang trabaho para sa iyo. Okay, rest in peace. Mayroon ka bang sapat na pera? Kailangan pa nating lumabas para maghapunan. Mag-contact ulit tayo. Pagkasabi noon ay dali-dali namang ibinaba ni Luna ang telepono. Kung hindi, iiyak talaga siya. Alam niya kung gaano kahirap ang naging paglalakbay ni Arya. Hindi siya maaaring maging pasanin ni Arya. Sapat na para sa kanya na pilitin siya ni Melinda ng mag-isa. Hindi ito dapat tiisin ni Arya. Napatingin si Arya sa unti-unting pagdidilim ng screen ng telepono at kumunot ang noo. Naiintindihan niya ang ugali ni Luna. Siya ay palaging napakasigla. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang kapatid, naramdaman niyang napakahina ng kanyang kalooban. Binanggit pa niya ang usapin ng trabaho at palaging nararamdaman na ito ay kakaiba. Allen, tumalikod si Arya at naglakad papunta sa study room. Mahina niyang sabi sa lalaking nasa harapan niya, medyo nag-aalala ako kay Luna. Maaari bang pumunta si Martin at tingnan? Agad namang pumayag si Allen na mahal ang asawa sa hiling ng asawa. Agad niyang inayos si Martin na mag-overtime. Hindi naglakas loob si Martin na mag-antala at nagmaneho papunta sa bahay ni Luna. Matagal na tumunog ang doorbell bago binuksan ni Luna ang pinto. Nang makita niyang siya iyon, nagtatakang tanong niya, bakit ka nandito? Nag-aalala sa iyo ang sihi at madam at pinapunta ako para tingnan. Nabalitaan ko na nandito ang kapatid mo. Medyo nataranta si Martin. Kung dinala niya dito ang pamilya niya, bakit hindi niya binuksan ang ilaw? Nakatulog ba siya ng ganoon kaaga? May mga kaklase pa siya dito. Lumabas siya para makipaglaro sa kanila. Pinilit ni Luna na tipunin ang kanyang espiritu. Pagkatapos ng mahabang panahon na sundan si Allen, sinanay ni Martin ang isang pares ng mga mata na nakakakita sa puso ng mga tao. Hindi na siya sigurado sa ibang bagay, ngunit tila nakaranas si Luna ng ilang uri ng hinaing. Dahil inutusan siya ng Pangulo na mag-imbestiga ng maigi, syempre kailangan niyang bumalik. Isa pa, nang makita ang ekspresyon ni Luna, gusto rin niya itong tulungan sa kanyang puso. May problema ba? Nandito na ako. Sabihin mo lang. Baka makatulong ako. Hindi, kailangan mong bumalik ka agad. Gabi na kasi eh.
Gustong isara ni Luna ang pinto. Walang choice si Martin kundi pigilan siya. Kung hindi mo sasabihin, maghihintay ako sa pintuan. Hanggang sasabihin mo, o babalik ako at magre-report, at papagalitan ako ng presidente dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Nang sabihin ito ni Marin, walang choice si Luna. Pumasok ka muna. Umubo si Luna at nagsali ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Martin. Pagkatapos ay ikinuwento niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa bahay ni Melinda ngayon at kontrolado nila ang kanyang kapatid. Ayaw ni Melinda na makapanayam at magsalita si Arya tungkol sa programa. Natatakot siya kay Arya. Dahil maganda ang relasyon namin ni Arya, binantaan niya ako at ginamit niya ako para hindi makapagsabi ng totoo si Arya. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Sobra sila. Talagang gumamit sila ng napakasamang pamamaraan. Hindi ko maiwasang sabihin sa'yo. Ngunit hindi mo dapat sabihin kay Arya. Ayokong makitang pinaghihirapan niya ako. Hinila ni Luna si Martin at nagmamakaawa sa kanya. Ngunit hindi mo maaaring hayaan ang iyong sarili na magkamali ng ganito. Naramdaman ni Martin na sobrang tanga ni Luna. Mas gugustuhin niyang magdusa at huwag magsalita ng malakas. May baka siya ng awa at sakit sa puso. Plano kong tumawag ng pulis. Naiisip lang ni Luna ang pamamaraang ito. Tutulungan kitang malaman kung saan itinago ni Melinda ang iyong kapatid. Huwag kang mag-alala, maaayos din ang usapin. Tumango lang si Luna. Kahit na ang kanyang mga aksyon ay medyo hangal, maaari niyang protektahan si Arya sa pinakamalawak na lawak. Mali lang ang ginawa niya sa sarili niya. Nag-aalala rin siya na baka mataranta si Melinda at gumawa ng mga mapanganib na bagay sa kanyang kapatid. Dahil naging ganito na, magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Pag-alo ni Martin sa kanya, lagi namang naka-on ang phone ko. Kung ayaw mong sabihin sa si at madam, kontakin mo ako anumang oras. Okay, salamat. Kinalabit si Luna at tumango. Sa katunayan, alam na alam nilang lahat na kapag sinabi ni Luna sa kanila ang tungkol sa bagay na iyon, si Allen at Arya ay paninindigan siya dahil kay Arya, si Luna ay hindi lamang isang katulong. Hindi siya manonood ng walang magawa habang pinagbantaan at binubuli si Luna. Bukas ng gabi ang interview. I will sigin kay best para patatagin si Melinda. Sabihin kay Justin na huwag hayaang dalhin ni Arya ang kanyang telepono. Hanggat hindi niya alam ang tungkol dito, matatapos niya ng maayos ang programa. Gusto ni Luna na protektahan si Arya at hindi palaging protektado niya. Pagkaalis ni Martin sa tirahan ni Luna, iniulat niya na ligtas na ang lahat. Ayon sa iniisip ni Luna, kinontak niya si Justin. Lihim din siyang naghanap ng ilang paparazzi reporter para bantayan sina Melinda at Walter, umaasang makakahanap ng ilang clue. Kahit na wala silang mahanap, maaari silang magamit bilang ebidensya sa hinaharap. Si Melinda ay palaging maingat sa paggawa ng mga bagay. Ang dahilan kung bakit siya gumawa ng isang malupit na hakbang sa pagkakataong ito ay dahil natatakot siyang masira ni Arya ang kanyang reputasyon. Pero ang ginawa niya ay tumapak lang sa bottom line ni Arya. Nang sasabak na sina Justin at Arya sa programa ng panayam, tinawag si Kiara kay Melinda. Ngayong gabi, bibigyan kita ng bagong katulong, Luna. Napakaseryoso ng tono ni Melinda at hindi maitatanggi. Hindi ba siya ang katulong ni Arya? Hindi maintindihan ni Kiara ang ibig sabihin ni Melinda. Tumango si Melinda at kumatok sa mesa, hindi abala si Arya sa kanyang trabaho. Ililipat ko si Luna sa iyo sa huling minuto para utusan mo siya. Magagamit mo siya kahit anong gusto mo. Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang ibuli si Luna sa gusto niya. Hindi man naiintindihan ni Kiara ang intensyon ni Melinda, matagal na niyang kinasusuklaman si Arya. Sa pagkakataong ito, syempre gagamitin niya ito ng husto. Director Carter, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Ngumiti si Kiara at sumagot. Napuno ng lamig ang maningning niyang mga mata. Gayunpaman, nakalimutan nila ang isang bagay. Si Luna ay palaging personal na katulong ni Arya at walang kinalaman sa Auray. Walang karapatan si Melinda na gawin iyon. Sa buong araw, walang nakitang mga tiyak na pahiwatig si Martin. May papayo lang niya kay Luna, bakit hindi mo sabihin kay Arya? Hindi. Hindi ko kayang maging makasarili. Kailangan ko lang itong tiisin. Pagkatapos magsalita ni Luna ay dali-dali niyang ibinaba ang telepono,
dahil masunurin siyang pumunta sa tabi ni Kiara para hintayin ang kanyang buhay. Lihim na ginamit ni Martin ang mga dahwa, ngunit wala pa ring nakuha. Saan itinago ni Melinda ang kanyang mga tao? Pinag-iisipan niya ang bagay na ito sa buong panahon at nakita na ni Allen ang mga pahiwatig. May iniisip ka ba? Tanong ni Allen sa malalim na boses, nalampasan mo na ang 200. Pasensya na, Presidente. Mabilis na pinihit ni Martin ang manibela at tumingin ng mabuti sa rearview mirror. President, pumunta na ba si Madam para i-record ang programa ng panayam ni Hermine? May sasabihin ka ba? Tinupi ni Allen ang dyaryo at tumingin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Martin ang tungkol sa pananakot kay Luna. Nanlamig ang mukha ni Allen pagkatapos niyang marinig iyon. Matagal mo na akong sinusundan. Ganito ba ang ginagawa mo? President, may nagawa akong mali. Hindi maipaliwanag ni Martin. Hindi niya sapat ang kakayahan upang mahanap ang tao. Gusto niya talagang tulungan si Luna, pero nag-isip sandali si Allen at dinyal ang number ni Justin. Nakarating na ba si Arya sa istasyon ng Gizi? Kakadating lang namin. May problema ba? Hayaan mo siyang sagutin ang telepono. Naaninag sa rearview mirror ang bahagyang galit na mukha ni Allen. Minahal niya si Arya at mas kilala niya si Arya. Kung nalaman lang niya ito pagkatapos ng insidente, siguradong hindi siya matutuwa. Alam niyang hindi matitiis ni Arya na pahirapan si Luna. May karapatan siyang malaman ang katotohanan ng bagay na iyon. Naniniwala rin siya na kahit mahirap ang sitwasyon, gagawa si Arya ng tamang desisyon at gagawa ng tamang pagpili. Matapos marinig iyon ni Arya, natahimik siya. Umupo siya sa kotse ng yaya at mahinahong nagtanong, nasaan si Luna ngayon? Nanlamig ang mga kamay niya. Nag-aalala siya na may gagawing katangahan si Luna. Dapat kanina pa niya ito natuklasan. Noong nag-uusap sila kagabi, hindi tama ang reaksyon ni Luna. Siya ang assistant ni Kiara ngayong gabi. Nasa Spring Mall siya. Allen, kung sasabihin ko ba sa kanila ang tungkol sa relasyon natin para iligtas si Luna, masisisi mo ba ako? Maliban sa kanya, sino pa ba ang maaasahan niya ngayon? Kung magagamit mo ang presidente ng dahwa, payag ako. Labis na layaw na siya ni Allen. Ang mag-asawa ay dapat na maging suporta ng isa't isa sa panahong ito. Matapos ibaba ang telepono, nakipag-ugnayan si Allen sa isang senior leader ng isang istasyon ng telebisyon sa kanyang personal na kapasidad. May presumptuous request ako. Maaari bang magkaroon ng anumang pagbabago sa format ng programa ng panayam ngayong gabi? Mahigit 10 taon na silang magkaibigan. Natural, handa silang tulungan si Allen nang marinig ni Luna ang 17 beses ng manager ni Kiara na sumigaw ng kanyang pangalan, tumingin siya sa oras. 7:35 noon. Sa oras na ito, dapat handa na si Arya sa dressing room. Siya ay palaging seryoso at maingat. Si Justin na ang bahala sa lahat. Napayuko si Luna at naglakad sa harap ni Kiara. Pinalakas niya ang loob niya. Kailangan lang niyang magtiis ng kaunti pa. Ano ito? May mukha ka pa bang tanungin ako? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na bilhan mo ako ng isang tasa ng kape? Ano ang binili mo? Instant na kape. Sa tingin mo ba wala akong katayuan o katayuan tulad ng iyong Arya para uminom ng ganitong uri ng bagay? Sumulyap si Kiara sa kanya at walang pakundangan na binaliktad ang kape na ginugol ni Luna sa pagbili ng 1 oras sa coffee shop. Lahat ng iyon ay tumalsik kay Luna. Sabi ng manager sa tabi niya sa kakaibang tono, huwag kang magalit na baka masira ang katawan mo. Hindi mo kailangang makipagtalo sa ganitong uri ng tao. Tatawagan ko si Derek Carter at sasabihin ko sa kanya na hindi maliksi ang mga kamay at paa ni Luna. Tatanungin ko si Derek Carter kung paano ito haharapin. Huwag! Panik na sigaw ni Luna at kinailangan niyang iyuko ang ulo para humingi ng tawad kay Kiara. I'm sorry. Kasalanan ko ito. Bibili ako ulit. Sabi ni Luna at tatakbo na sana palabas. Maghintay. Umupo sa likod si Kiara at nag-cross legs. Pakiramdam ko na bahira ng kape ang sapatos ko. Paano ko makikita ang tatak mamaya? Tulungan mo akong punasan sila at pagkatapos ay bumili ng kape. Ang katulong ni Arya ay angkop lamang na tulungan si Kiara na punasan ang kanyang sapatos. Hindi lang nila pinahiya si Luna kundi insultuhin din si Arya.
Ang mga tauhan na dumaan ay tumingin lahat at hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi ba siya ang katulong ni Arya? Anong meron kay Kiara? Mukhang iiyak na siya di. Huwag gumawa ng ligaw na hula tungkol sa mga bagay sa bilog na ito. Mag-ingat na huwag magalit. Walang nangahas na tumayo para magsalita para kay Luna. Tiniis ni Luna ang kanyang hinaing at tumingkayad. Ngunit nang gagamit na sana siya ng tissue paper para tulungan si Kiara na punasan ang kanyang sapatos, hinawakan siya ng kanyang manager sa pulso. Napakalakas niya. May sakit ka ba? Ang pares ng sapatos na ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Parang pinupunasan sila ng damit mo. Mayabang nangini siya ni Kiara at kinalikot ang phone niya. Buntong hininga. Gusto ko talagang kunan ng litrato ang kasalukuyan mong hitsura at ipadala ito kay Arya para makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Ikaw at kinagat ni Luna ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang manggas para tulungan si Kiara na punasan ang kanyang sapatos. Actually, walang kape ang sapatos niya at sinadya nilang sabihin iyon. Tapos na akong magpunas. Bibili ako ng kape. Ayaw ni Luna na manatili dito kahit isang segundo. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Bigla akong ayaw uminom ng kape. Hindi ko na gusto ang mga sapatos na ito. Pumunta ka sa kotse at ikuha mo ako ng isa pang pares. Mayabang natawa ni Kiara. Nagagawa lang ni Luna ang sinabi sa kanya. Isang mapait na ngiti ang isiniwalat ng manager ni Kiara. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Makalipas ang 5 minuto, inutusan ni Kiara si Luna na magsuot ng sapatos. Tapos, bigla siyang tumili at sinipa si Luna. Sa oras na ito, ang tatak ay malapit nang dumating. Parami ng parami ang mga tao sa studio. Gusto nilang lahat na makita ang international movie star na si Kiara, pero hindi nila akalain na makakakita sila ng pahirap na eksena. Ang pahirap na tao ay talagang mga artista ng kumpanya ni Kiara, ang katulong ni Arya. Bakit ang bisyo mo? Nilagyan mo talaga ng pako ang sapatos ko. Inirapan siya ni Kiara at itinaas ang kamay para sampalin si Luna. Pinulot ng manager sa gilid ang kanyang sapatos at sumigaw, ang kapal ng kuko, gusto mong patayin si Kiara. Inutusan ka ba ni Arya na gawin ito? Sinamantala niya ang kaguluhan at muling sinampal si Luna. Kinagat ni Luna ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, hindi ko di. Sa ganoong sigaw ay mas dumami pa ang mga nakamasid. Hindi ko inilagay. Ni hindi ko alam na may mga pako sa sapatos. Tinakpan ni Luna ang kaliwang mukha at kinakabahang depensa, pag nakuha ko, ganito. Nagkatinginan ang manager at si Kiara at ibinato ang sapatos sa harap ni Luna, hindi pa tapos. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kiara. O maaari mong isuot ang sapatos na ito. Napakahaba ng mga kuko sa loob ng sapatos, paano niya ito isusuot? Malinaw na pinahihirapan nila siya. Nakaramdam ng simpatsya sa kanya ang mga tauhan sa paligid. Ang iba ay nanood ng palabas habang ang iba ay naglabas ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Gayunpaman, walang nagsalita para sa kanya. Walang gustong manggulo. Sa bilog na ito, hindi naging madali para sa mga artista na gumawa ng gulo para sa ibang mga artista, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang magdulot ng gulo para sa isang katulong. Higit pa rito, si Arya ay isang artist na kakapirma lang ng kontrata sa Aoray. Paano siya nakipag-away kay Kiara dahil sa isang maliit na katulong? Luna, lumuhod ka. I'm sorry, Natigilan si Luna habang walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng hiya. Sa harap ni Kiara, hindi niya mapigilan. Para sa kanyang kapatid at kay Arya, kailangan niyang magtiis. Kaya lang hindi niya alam kung sino ang tumulak sa kanya mula sa likuran at diretso siyang lumuhod sa harap ni Kiara. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid, nagsorry na siya. Hindi ba medyo lumuluhod? Kahit na ano, si Luna ang katulong ni Arya. Masyadong mabigat ang kilos ni Kiara. Marahil sa simula pa lang ay nagpasya na siyang ipahiya si Luna para ilabas ang kanyang galit. Natanggap ng babaeng ito ang utos ni Arya na maglagay ng mga pako sa sapatos ni Kiara. Sisirain nito ang mga paa ni Kiara. Ang mga tao mula sa tatak ay nagkataong naroon at nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Sumugod din sila at sinubukan siyang hikayatin, bakit hindi na lang natin hayaan? Hindi lang kailangan niyang lumuhod,
kundi kailangan din niyang yumuko. Kung hindi, hindi ako tatayo para kunan ang commercial. Ipagpatuloy lang natin ito. Nilinaw ni Kiara na wala siyang pakialam sa reputasyon ng brand. Medyo nagulat ang mga tao sa paligid. Mukhang hindi ganoon kadaling sumuko si Kiara ngayon. Kaya lang parang masyadong nakakaawa ang katulong ni Arya. Ibinaba ni Luna ang ulo at tahimik na tumulo ang luha. Nanginginig ang mga kamay niya. Pero kahit sa oras na ito, hindi niya pinagsisihan ang desisyon niya. Kung hindi, ang taong nagtiis ng kahihiyang ito ay magiging Arya. Inaasahan lamang niya na maayos na tanggapin ni Arya ang panayam at maayos na mapangunahan si Melinda sa isang hukbo. Umiling ang namamahala sa tatak. Sasagot pa sana siya ay may sumigaw. Arya, nandito na si Arya. Automatikong gumawa ng paraan ang karamihan. Si Arya ay nakasuot ng itim na damit at nakaistilong dark green na trench coat. Galit na tinitigan niya si Kiara. Sa sumunod na segundo ay isang malinaw at malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng manager ni Kiara. Tapos namula ang mukha niya. Makikita kung gaano kalakas ang ginamit ni Arya. Ngunit hindi ito sapat para tulungan si Luna na mailabas ang kanyang galit. Biglang sumulpot dito ang dapat sana sa interview program. Natigilan ang lahat. Siya ay dumating upang maghiganti para sa kanyang katulong. Isa pa, hindi nag-iisa si Arya na dumating kundi may 4 na dayuhang bodyguard sa likod niya. Nandoon din ang manager niyang si Justin. Natahimik ang eksena. Malamig at mayabang ang aura ni Arya. Puno ng galit ang mga mata niya, dahilan para hindi maglakas loob na tingnan siya ng mga tao. Sinampal sa harap ng lahat ang manager ni Kiara. Sa sobrang galit niya ay hindi niya masabi. Dahil sa aura ni Arya, napaatras siya ng kalahating hakbang. Inalalayan si Luna ni Justin. Malinaw ang fingerprint sa mukha niya. Kitang-kita na nagsisimula ng mamaga ang kaliwang pisngi niya. Arya, bakit kayo nandito? Sa oras na ito, dapat siya ay nasa pangkat ng programa ng panayam, tama? Hinila pa rin siya pababa ni Arya. Ilang beses kanyang sinaktan? Pinipigilan ni Arya ang kanyang galit, ngunit tumingin kay Luna na maisakit sa puso. 2 beses. Ikinaway ni Arya ang kanyang kamay at muling sumampal. Walang pag-aalinlangan, saktong natamaan niya ang mukha ng manager ni Kiara. Arya, anong ginagawa mo? Natulala na ang manager ni Kiara sa tama. Napayuko si Kiara at gustong pigilan si Arya, baliw ka ba? Hindi. Malamig na sumulyap sa kanya si Arya. Dapat doblehin ang parusa sa pambubuli sa kanyang katulong. Pagkatapos nito, 2 pang sampal. Sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang kabilang partido ay walang puwang upang gumanti, siya ay nasampal ng 4 na beses. Ano pa? Huminga ng malalim si Arya. Napakalakas ng aura niya, kaya walang nangahas na lumaban sa kanya, not to mention may 4 na bodyguards sa likod niya. Walang imik si Luna, pero pagpasok nila ngayon lang. Pinaluhod nila si Luna. Tumingin si Arya at sabay na umakyat ang mga bodyguard para supilin ang manager. Hindi lang katulong ko si Luna kundi kaibigan at pamilya ko rin. Siniraan mo siya ng walang anumang ebidensya at pinahiya mo siya sa publiko. Siyempre dodoblehin ko o kahit 100 beses ko itong ibabalik sa iyo. Ang mga salita ni Arya ay nagtagal sa silid. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kahalaga sa kanya si Luna. When her acting career was at its lowest point, si Luna na ang sumabay sa kanya. Si Luna lang ang nanatili sa tabi niya. Kung hindi siya dumating ngayon, mamumuhay siya ng sisihin sa sarili. Kung siya ay naging sikat o hindi ay hindi mahalaga. Kung isinuko niya ang kanyang pinakamahalagang tao para sa katanyagan, ano ang silbi ng pagiging sikat? Manalo ka man ng 100 Movie Queen Awards, hindi ito makakabawi sa mga nawawala mong kaibigan. Takot na ang manager ni Kiara at sabik na umasa sa pagliligtas sa kanya ni Kiara. Kung gaano kalupit ang pag-atake niya kanina, labis siyang nanghihinayang sa kanyang puso. Hindi niya dapat ginulo ang mga tao ni Arya. Arya, huwag kang masyadong mayabang. Sampal. Nang matapos si Kiara sa kanyang pangungusap ay sinampal din siya ni Arya. Malinaw at malinis ang kanyang mga kilos. Hindi lang niya sinaktan ang manager ni Kiara para sa kapakanan ng assistant niya, sinaktan pa niya si Kiara. Natatakot ako na hindi mo ako lubos na kilala. Masyado lang akong mayabang.
Kailanman ay hindi pa natrato at napahiya ng ganito si Kiara. Ang kanyang mukha ay sobrang nakakatakot at nakakatakot. Pinadala siya ni Melinda sa akin. Hindi ka man lang nakikinig sa kanya? Artista ka ba ng Auray? Ginagamit ang Auray para suppuin si Arya? Wala siyang karapatan. Hindi tumayo si Arya sa seremonya at lumakad ng 2 hakbang patungo kay Kiara, na pinipilit siyang walang daan palabas. Si Luna ang personal kong katulong at hindi man lang empleyado ng Auray. Walang karapatan si Melinda na utusan siya ng anuman. Ikaw naman, mas qualified ka pa. Bumilis ang tibok ng puso ni Kiara. Malinaw niyang alam na mali siya, ngunit iginiit pa rin niya, wala akong pakialam. Anyway, pinadala siya ni Director Carter. At saka, sinaktan mo talaga ako. Gusto mo pa bang manatili sa entertainment circle? Ngayon, magsushoot ako ng advertisement para sa Gay International. Pumunta ka dito para manggulo. Nababaliw ka na ba? Ganun ba? Umikot si Arya at binigyan si Kiara ng mapang-asar ng ngiti. Bibigyan niya ng leksyon si Kiara na nag-iwan ng malalim na impresyon. Sa lalong madaling panahon ito ay hindi magiging. Anong ibig mong sabihin? Ipapasuko ko ang mga brand sa pagpili sa iyo bilang endorsement. Sa hinaharap, kukunin ko ang anumang pag-endorso o pelikulang kukunin mo maari mong subukan. Hindi nag-atubili si Arya. Ang kanyang mga salita ay malakas at malinaw. Walang nag-alinlangan sa pagiging totoo ng kanyang mga salita. Gusto niyang panindigan si Luna. Kahit sinong tumayo sa harapan, walang kwenta. Natakot ang mga tao sa paligid sa kahangahangang ugali ni Arya. Inalis na nila ang tingin sa panonood ng magandang palabas ngayon lang. Sa pag-back up ng mga artistang tulad ni Arya, hindi na kailangang magkamali si Luna. Ang buong bagay ay ang pananakot ni Kiara at ng kanyang manager sa iba gamit ang kanilang kapangyarihan. Kung sino pa man iyon, baka hindi na sila tumayo para sa kanilang katulong. Ang mga aksyon ni Arya ngayon ay nakaapekto sa opinyon ng maraming tao para sa kanya. Kaya siya ay isang tao na itataya ang kanyang buhay para sa mga tauhan sa paligid niya. Sinong artista ang maglalakas loob na gawin ito tulad ni Arya? Para sa kapakanan ng mga katulong, kahit ang fee ng kumpanya ay hindi makalabas. Isa pa, nakita ng lahat ang katotohanan. Si Luna ay binubuli at binugbog at hindi man lang gumanti. Sa iyong kakayahan, mangarap ka. Tinitigan siya ni Kiara at naiinis na sinabi. Ikaw ay isang maliit na artista mula sa Auray. Isa kang chess piece sa mga kamay ni Director Carter. Ano ang kailangan mong ipaglaban sa akin? Si Arya ay walang oras para pakialaman siya. Sa halip ay tumingin siya sa pinto. Maaari ba kitang iproblema na sabihin sa akin kung nasaan ang taong namamahala sa Gay International brand? Nabibilang ang mga salita ni Arya. Gagawin niya ang sinabi niya. Gusto niyang sabihin kay Kiara sa harapan niya kung anong lakas niya. Napabuntong hininga si Kiara at hindi na malaya na malapit nang magbaliktad ang sitwasyon. Nang makaramdam siya ng pagmamalaki, dumating sa eksena ang namamahala sa Gay International. Napatingin siya kay Arya na may pagdududa at kay Kiara na nakaupo sa tabi niya. Hindi naman sa hindi nila naiintindihan ang usapin ngayon, ngunit hindi nila alam kung dapat silang makialam. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga artista mula sa parehong kumpanya. Kinuha ni Arya ang phone niya at nag-dial ng number. Malamig na tiningnan siya ni Kiara, kahit tawagan mo si Direk Carter para makiusap, wala itong silbi. Sinong nagsabi na gusto ko siyang tawagan? Puno pa rin ng lamig ang malamig na mga mata ni Arya habang pinindot niya ang hands-free button. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Hello, ito ang secretariat room ng Dahua. Dahua? Hindi kaya may mga nakatataas sa Dahua na kaibigan ni Arya? Kumunot ang noo ni Kiara at umayos ng upo. Hello, ako si Arya. Hinahanap ko si Director Jones. Hindi maiwasan ng mga tao sa paligid ang pagpawisan para kay Arya. Bakit direktang tinawag niya si Alan Jones? Talagang hindi ordinaryong baliw si Arya. Ang medyo kinakabahan na puso ni Kiara ay lubusang lumuwag, aalagaan ka ni Alan Jones. Panaginip ka pa. Gayunpaman kung minsan ang mga bagay ay hindi inaasahan. Uy, ako si Alan Jones. Natigilan ang lahat sa narinig. Sinagot ba talaga ni Alan Jones ang telepono? O Diyos ko!
Anong klaseng background mayroon si Arya na naglakas loob siyang hilingin kay Allen na tulungan siya ng direkta? Director Jones, ikinalulungkot kong abalahin ka sa ganitong paraan. Medyo may problema ako ngayon. Maaari mo bang hilingin sa iyong katulong na pumunta? Pwede siyang pumunta. Actually malaya din ako, napakaamo ng tono ni Allen. Masyadong soble ang kanilang relasyon. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang yan. Sapat na si Martin para ayusin ang ganoong bagay. Hindi kailangang gawin ni Allen ang sarili niya. Direktang sinabi ni Allen kay Martin mula sa kabilang panig ng telepono, pumunta ka sa lugar ni Arya. Ano man ang mangyari, tulungan siyang ayusin ito sa lahat ng mga gastos. Hindi niya ibinaba ang telepono at hindi pinatay ni Arya ang speaker. Kaya narinig ng lahat ang sinabi niya. Walang nag-iisip na magiging ganito ang mga pangyayari. Hindi na mailalarawan na maputla ang mukha ni Kiara. Napaupo siya doon sa gulat at nawala ang ningning ng kanyang mga mata.